Palakpakan po natin ang likod ng Panginoon. Amen. Salamat, Pastor Benerson. Hallelujah. Sige po, yamang nakatayo na po kayo, ay tayo po'y manalangin. Samahan niyo na po ako, Panginoon. Nagpapasalamat po kami ng lubusan dahil magsisimula ang taong ito na nasa presensya mo kami. Tunay nga, Panginoon, that one day in your courts is, Lord, so different than anywhere else, O God. Hindi maikukumpara ang pakiramdam at kagalakan, Panginoon, kapayapaan, kasiyahan ng nasa presensya mo. Kaya salamat po dahil magsisimula kami sa taong ito, Panginoon, na inuna ka namin at hayaan mo sa buong isang taong ito, tunay nga, O Diyos, na lagi ka naming mauna sa lahat ng pagkakataon. Salamat po sa lahat ng naririto, pagpalain niyo po at hayaan mo sa pagbubulay-bulay namin na yung mga salita. Patuloy po kaming lumakas, patuloy po kaming lumago, patuloy po kaming mapagpala, Panginoon. Itago mo lamang ako sa ilalim ng iyong kapangyarihan. Ikaw makita at ikaw maitaas at maparangalan. Salamat po sa iyong papuri sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. Malakas na palakpak po. Happy New Year po. Makakaupo na po tayong lahat. Magandang gabi po sa inyo. Salamat sa buhay ng lingkod ng Diyos na pinagkalooban po tayo ng pribilehiyo sa unang midweek po natin na makapagbahagi po ng salita ng Diyos. Amen. Kamusta po kayo? Amen. Kamusta po ang mga pagkain ninyo? Naubos niyo na po ba? Or meron pa pong mga natira? Amen. Hallelujah. Grabe po ang mga blessings na mga dumating po sa bawat buhay ng bawat isa sa atin for the whole 2023. And I know that there is more this coming 2024. Amen. Kaya yan po, welcome na po natin ang 2024 kasi ano na ngayon? July. Ay, sorry. July na ako. Ba't ako nasa July? Ang bilis ko ah. Kasal ko na ata iniisip ko. Nagdedeklara. January 3 pa lang po pala. Sorry, July. Okay. Praise God. Yan. Salamat po sa Panginoon kasi nakatayo tayo sa biyaya at habag ng Panginoon. Amen? So, welcome na talaga natin ang 2024. I-embrace na po natin yan. At sabi nga ng lingkod ng Diyos last Sunday, how should we as Christians end the year and how should we prepare for the new year? Amen? Alam ko po na nangusap po sa atin si Lord last Sunday and I do believe na pinaalalahanan tayo ng Panginoon na things will really happen this year. Truly, hindi po sabi nga ni Pastor walang magic. Amen? There is no magic in New Year. But the thing is, nakadepende talaga sa ating Panginoon. Sabihin mo nga sa katabi mo, nakadepende sa Diyos. Amen? Kailangan talaga, wala yun sa mga New Year's resolution, sa mga kung ano-ano man. Ako po, may bagay nga akong gustong gawin, hindi ko magawa-gawa, kaya patuloy kong hinihingi sa Panginoon kasi, alam mo yon, kailangan mag-change ng habit. Amen? Para lalong maging productive sa ating paglilingkod sa Panginoon. But the question na gusto ko pong itanong sa inyo this year is, sabi po natin dyan, where are you going? Amen? Sa pagsisimula po natin sa taong 2024 na ito, ang tanong po, pakitanong yung katabi mo, where are you going? Amen? Si Scott po, he's going to Palawan. Diba? Hindi po, pwedeng literal sa lugar, siguro, kung saan mo talaga gustong pero alam niyo po yon sa pasimula po ng taong ito, ano po ba yung talagang direction na gusto nating tatahakin? Amen? Kasi napakahalaga po na sa pagsimula ng ating 2024, we should know which direction that we should heading. Amen? Siguro yung iba, ang focus nila or siguro nasa isip po nila ilan dito para sa pamilya. Amen? Yung iba naman siguro patungkol sa kanilang mga career, lalo pa talagang magpakayaman, siguro sa iba. Amen? Yung iba naman, siguro sa pamilya, sa pagkukulang sa mga panahon, lalo nung nanood sila ng Rewind, marami silang na-realize.
And they are gonna really, kumbaga, maghabol talaga at talagang, alam mo yon, mag-cope up. Yung iba naman siguro sa mga nag-aaral, yun ang gusto nila, na talagang direksyon na lalo pang tahakin, papaano pang mapagbuti ang kanilang mga pag-aaral. Yung iba naman po sa relasyon, 'di ba? Yung mga single diyan, talagang gustong-gusto na magka-boyfriend, 'di ba? Amen. 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 Ang iba naman talagang matagal ng single, gusto na talaga mag-asawa. 'Di ba? Amen. Tutulungan ko na kayo. Amen. 'Di ba po? So iba-iba. Yung iba naman talagang gusto nilang i-focus sa negosyo. Yung iba naman po siguro talagang sa larangan ng paglilingkod naman this year 2024, they really want to be on that direction. Amen? Na kung saan po lahat ng mga nabanggit natin kanina sa aspeto ng buhay natin, wala naman pong masama sa lahat ng mga yon. Actually, magaganda ang lahat ng yon. Pero wag lang natin laging kakalimutan na ang lahat ng yun dapat ay hindi pa rin mas hihigit, amen, kesa sa Panginoon. Amen? Walang masama kung magplano ka, mag-focus ka sa pag-aaral mo, sa pamilya mo, sa trabaho mo, sa anumang gusto mo sa buhay mo. But one thing that you must not forget always is the success behind all of that is always na yung Panginoon lagi yung nandoon. Yung Panginoon lagi yung sentro. Sabihin mo nga sa katabi mo yung sentro. Amen? Kasi alam nyo po, naalala ko kasi yung rewind napanood nyo naman sa mga ilang nakapanood, wala kahit anong yaman mo, kahit anong pera na meron ka, kakahabol mo sa trabaho, alam mo yun, kahit anong mga habol mo sa mga gandang bagay dito sa lupa, na wala namang masama. Pero nagiging masama kasi pag naisantabi mo na ang Diyos. Pag nawawala na talaga ang Panginoon, lahat ng bagay, kahit maganda pa yan, hindi na magiging maganda yan. Pero kahit anong mga bagay na gawin mo, simple lang, magiging maganda yan lalo higit kapag lagi ang Panginoon ang siyang una, sentro at sikreto sa likod ng lahat ng mga ginagawa mong yon. Kaya sabihin mo nga lang sa katabi mo, paalala, huwag mong kakalimutan ng Diyos. Amen? Kasi there's a time in everything, sabi ng Biblia. Lahat ng bagay may oras ka sa trabaho, di gawin mo yung oras mo para sa trabaho. Tama po ba? Bilang magulang, yung oras mo para sa pamilya mo, bilang isang nanay, bilang asawa, di gawin mo rin yung oras para doon. Pero meron din talagang oras na para sa Diyos. Kaya wag mong i-covet. Sabihin mo nga sa katabi mo, wag mong nakawin. Amen? Wag mong i-try na ibigay pa sa iba, para nga yun sa kanya Dahil sabi niya naman sa kanyang salita, sa lahat ng bagay may takdang panahon, may takdang oras. Kaya kung bakit ang ating mga gawain po sa church na ito ay gabi. Kasi po, para walang apektado sa anumang mga mga ginagawang personal, pag-aaral, trabaho, nang sa ganun, mas lalo mong higit na ma-enjoy. Amen? Kaya sabihin mo nga sa katabi mo, huwag mong kaligtaan. Amen. So, hindi po yun. Paalala ko lang po yun. Amen. Again, where are you going? Which directions are you heading? In this new year and new start, amen, ang pag-uusapan po natin ngayong gabi is about new direction. Amen? Saang direksyon po ba tayo tutungo sa mga panahong ito at sa mga taong ito? Marahil siguro sa nagdaang 2023, ang gulo-gulo ng mga itinakbo ng ating mga kanya-kanyang buhay. Amen? May mga kanya-kanya po tayo sigurong direksyon ng mga tinahak. Amen? Na marahil talagang napokosan natin ng husto. Amen? Naligaw, yung iba sa atin, naligaw kasi naiba na yung direksyon na kanyang tinatahak. At sabi ko nga kanina, kaya napakahalagang huwag kakalimutan ang Diyos. Nang sa ganon, hindi ka mawala sa tamang daan. Amen? So, new direction. Amen? Ang sabi natin dyan, if you want changes, start with changing who you are. Kung gusto mo ng pagbabago sa taong ito, sa bagong direksyon na yung kakaharapin, dahil new year, new start, new beginning, and God is also doing a new direction. And I was really blessed kasi bago pa lang matapos ang taong ito, God already put me in a new direction.
Amen? Kasi December 1st, first week pa lang po, first Sunday, I never expect na ma-send out po tayo ng ating Reverend Glenn Ramos sa Kanlubang. And God is really good and faithful. At sabi nga, hindi magkakaroon ng pagbabago kung ikaw mismo ay hindi magbabago. Sabihin mo nga sa katabi mo, hindi magkakaroon ng pagbabago kung ikaw mismo hindi magbabago. Kahit anong gusto mong pumayat, hindi ka talaga papayat kung hindi magbabago yung mga bagay na habit mo sa pagkain. Amen? Kung gusto mo yung maglingkod ka sa Panginoon this year 2024 kasi marami kang mga somehow na nakaligtaan nung 2023 na busy ka masyado. Pero kapag hindi mo pa rin binago yung sarili mo at yung direksyon na dapat mong patutunguhan, wala at wala pa rin mangyayari sa'yo sa taong 2024. But again, God is reminding us tonight, amen, take off the bad habits. Sabihin mo nga, tanggalin mo na. Sabihin mo sa katabi mo, tanggalin mo na. Mga bad habits. Amen? Kasi bakit? Nakabatay sa'yo yung bagong daan at bagong direksyon na nais ng Diyos sa buhay mo. Kahit anong gustong gawin ni Lord sa'yo dito, kung ikaw mismo, hindi ka magbabago, sabi nga natin, wala talagang mangyayari. All changes begin with you. Everything associated with you changes if you change. Kaya ito yung napakahalaga ngayong taon, new start, new year, new direction. Ang pinaka, sikreto, pagbabago. Sabi nga natin, pagbabago. Amen? Sabi natin dyan sa next slides, your direction determines your destination. Nasa sa tatahakin mong direksyon, then kung ano yung nais mo, yung magiging patutunguhan mo. Hindi pwede na kung gusto mo talagang maglingkod sa Panginoon, pero wala ka namang panahon sa mga bagay na patungkol sa ating Panginoon na makakapagpalapit, makakapagpalago sa iyong paglilingkod lalo sa Diyos. Amen? So, kailangan maunawaan natin na yung direksyon na tatahakin natin sa taong 2024 ay magbabatay or magbabase doon sa destinasyon na ating patutunguhan. Kaya sabihin mo nga sa katabi mo, change, amen, is coming. The key ngayon, ang sikreto ngayon, ang susi ay ikaw. Take the right action to live the kind of life you want to live and want to give to your family by embracing the changes. Gawin mo ang tamang kilos, sabi natin dito, upang mabuhay ang uri ng buhay na gusto mo. At nais ibigay sa inyong pamilya or sa anumang bagay sa pamamagitan ng pagyakap sa mga pagbabago. Ngayon, kailangan talaga sa new direction na nais ng Panginoon. Sino dito yung may gusto siyang tahakin ngayong taong ito? Amen? Isipin mo kung ano yan. Sa larangan ba ng pamilya mo? Gusto mo mabago ang relasyon ninyong mag-anak? Gusto mo ba mabago ang relasyon ninyong mag-asawa? Gusto mo ba mabago ang relasyon ninyong mag-ama or mag-ina? Amen? Ngayon, kailangan meron kang gawin. Amen? Meron kang dapat hahakbangin. Amen? At sa mga bagay na bagong direksyon na ipagkakalob sa atin ng Panginoon sa taong ito, ang unang sikreto lang is number one, syempre, I know that you really know this, but God is always reminding us again tonight. Sabi niya sa Proverbs 3:5-6, trust in the Lord with all your heart, and lean not unto your own understanding. Sabihin mo nga sa katabi mo, kailangan ng buong tiwala. Amen? Kasi ang katotohanan sa atin, kahit mga Kristiyano na po tayo, minsan, nananaig pa rin sa atin ang ating mga talagang diskarte. Nananaig pa rin sa atin yung mga talagang gusto natin or kalooban natin. Yung parang hindi ka mapakali, alam mo yun, alam mo yun, ayaw mo magtiwala talaga ng lubusan sa Diyos. Yung hindi ka makapag-antay, sabi mo nga sa katabi mo, yung hindi ka makapag-antay. Diba? Alam nyo po, sa new direction na ibibigay ng Diyos sa atin, I do believe, amen, ang bawat isa may hinihingi dito sa Panginoon. Number one, kailangan magtiwala ka ng gusto.
Ano ba, sa pag-aaral mo ba yan? Sa kurso ba na gusto mong kukunin? Sa nalalapit na pagtatapos mo? Amen? Sa negosyo ba? Sa ano ba? Ipagkatiwala mo sa Diyos. Amen? Huwag kang mananahan sa sarili mong karunungan. Kasi once nanahan ka na sa sarili mong karunungan, kapatid, maniwala ka, automatically, wala pa, talo ka na. Sabihin mo nga sa katabi mo, talo ka na kaagad. Amen? That's why, in the new direction that God wants us in this year 2024, ang paalala lang ng Panginoon, trust in the Lord with all your heart. Sabihin mo, buong puso. Hindi pwedeng half-hearted. Magtitiwala ka kasi medyo nakikita mo na siya, pero kapag medyo malabo, ay teka lang, pupunta muna ako kay kumare. Pupunta muna ako kay kapatid. 'Di ba? Parang alam mo 'yon, laban bawi. Ang nais ng Panginoon sa bagong direksyon na gusto niyang hahakbangin natin sa taong ito, kailangan yung fully trust natin sa Kanya. Sabihin mo nga sa katabi mo, buong tiwala. Amen? Sabi niya dyan, lean not unto your own understanding, in all thy ways, acknowledge Him, and He shall direct thy path. At maniwala ka kapag talagang nagtiwala ka ng buong buo sa Diyos. Amen? At nakita naman natin, kung babalikan siguro natin yung 2023, nakaraang araw lang na nakalipas, marami tayong mga bagay na hindi natin akalain na mararanasan natin, matatanggap natin, amen, mapagtatagumpayan natin, kasi halos palugmok na, halos pabigay na, halos pawala na ng pag-asa. Pero dahil sa nagtiwala ka na, kinalimutan mo na yung sarili mo, inalis mo na yung karunungan mo, inalis mo na yung abilidad mo, inalis mo na yung galing mo, at talagang lumapit ka na sa Panginoon, sabi mo, Lord, wala na akong, wala akong magagawa kung wala ka sa akin. Ikaw na po siyang bahala. And then, one click lang. Sabihin mo sa katabi mo, one click lang. Biglang nagbago ang sitwasyon at pinakita ng Diyos sa iyo at hindi Kanya binigo nung ibinigay mo ang lubusang pagtitiwala mo sa Kanya, ay pinagkaloob niya sa iyo yung mga bagay na akala mong hindi mo kaya, ay biglang napagtagumpayan at natanggap mo dahil sa biyaya at kabutihan ng Panginoon. Amen? What more? Lalo ngayong taong 2024. Amen? Sabihin mo nga sa katabi mo, magtiwala ka lang sa Diyos. Amen? Take the right action to live the kind of life what you want. Kailangan tamang hakbang, tamang direksyon. Amen? Tama sa lahat ng bagay. Amen? Kung gusto mo ng bagong direksyon, simulan mo lahat sa tama. Hindi pwede na gusto mo ng tamang direksyon pero mali ang pinupuntahan mo. Parang si Waze. Di ba po? Sino yung madalas gumamit dito ng Waze or Google Map na kahit nakapin ka na dun sa direksyon na yon, pero naliligaw-ligaw ka pa rin. Di ba po? Kasi bakit? Sabi ko minsan pag nag-Waze ako, kailangan pa rin magtanong ako eh. Kasi minsan yung Waze, yung malapit, nilalayo ka pa eh. Amen? So ibig sabihin, babalik at babalik ka pa rin talaga sa ating Panginoon. Na kailangan mo laging sumangguni sa Kanya, ibigay sa Kanya, ipagkatiwala sa Kanya na Panginoon, wala akong magagawa kung wala ka sa akin. Amen? Pwede po ba nating palakpakan si Lord? Amen. Sa lahat ng direction, sa lahat ng desisyon, sa lahat ng ating destinasyon, ipagkatiwala natin sa taong 2024 na ito, lalong higit sa ating Panginoon. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, tiwala mo lang. Amen? The more na nangangamba ka, the more na magtiwala ka. Amen? Kasi minsan, pag natataranta ka na at nangangamba ka na, talagang naiiba ka ng direksyon ka agad eh. Imbis na padiretso ka, dahil sa nag-alala ka na, nangamba ka na, nawala ka na doon sa pangako ng Panginoon, imbis diretso, bigla kang kumakaliwa. Teka lang, punta muna ako kay kapatid. O, teka lang, pupunta muna ako dito sa kay ganito. 'Di ba? Bakit? Kasi, pag ganun ang naging kaisipan natin, at nawawala yung buong pagtitiwala natin sa Panginoon, panigurado, mahirap talaga na makarating doon sa direksyon na inilalagay na at ibinibigay na sa atin ng Panginoon. Alam nyo po ba, may bagong bagay na gagawin si Lord sa bawat buhay ng bawat isa?
Amen. Kung paano kang pinagpala ng Panginoon last year, 2023, mas lalong higit ngayon. Sabihin mo sa katabi mo, mas lalong higit ngayon. Grabe, marami yung nakaraan, di ba? Pinagpala ng lubos ng Panginoon, nagkaroon ng bahay, grabe, nagkaayos ang mga pamilya. Amen. What more lalo sa taong ito? Kaya napakahalaga lang, natatandaan mo, walang ibang daan kundi ang ating Panginoon lang. Amen? Kaya huwag kang pupunta sa kung saang-saang daan. Amen? Yung daan lang na patungo sa ating Panginoon, yun lang yung daan na dapat nating tatahakin. Kagaya ng sinasabi niya sa salita ng Diyos, Jesus is the way, the truth, and the life. And no one could come to the Father except through Him. Kaya sa bagong direksyon na ating tatahakin ngayong taong ito, mga kapatid, mga kapwa ko manggagawa, mga kapwa ko leader, si Jesus lang ang tingnan mo. Amen? Sabihin mo nga sa katabi mo, si Jesus lang ang tingnan mo. Kasi pag tumingin ka sa iba't ibang mga direksyon pa, kapatid, mawawala ka. Ito na yung binibigay ni Lord na direksyon sa'yo. At alam kong alam mo yan kung ano yung binibigay sa'yo ng Panginoon. Pero wag mo nang ipilit na ikabig pa. Wag mo nang ipilit pang ikanan or ikaliwa pa. Amen? Kasi bakit? Napakalinaw na. Ako naniniwala na ang Panginoon ay nangungusap. Ako'y naniniwala ng Panginoon ay talagang dumidirekta sa mga anak niya, lalo yung nagsasangguni talaga sa Kanya. If you want something this year in your life, in your ministry, in your personal, in all aspects of your life, alam niyo po, tingnan mo lang si Kristo. Sabi mo sa katabi mo, tingnan mo lang si Kristo. Amen? Bakit si Kristo ang sinabi ng salita ng Diyos? Kapag tumingin ka na sa iba, marami ng mga kamalian eh. Marami ng mga kakulangan. Marami ng dispalingago. Tawag doon, di ba? Marami na mga bagay na hindi ka makakadiretso. That's why, napakabuti ng Panginoon dahil sa pasimula pa lang, pinaalala niya na tumingin lang sa Kanya. Kasi siya lang yung tamang daan. Amen? Kahit may conflict minsan, kahit may mahirap minsan, wag mong tingnan yan. Tumingin ka lang sa Panginoon. Amen? Pwede po ba natin palakpakan si Lord? Hallelujah! At ang sabi pa ng Panginoon sa Kanyang salita sa Isaiah 43:19, Amen? For us to have a new direction in this year 2024, for I am about to do something new. See, I have already begun. Sabihin mo nga sa katabi mo, may ginagawa ang Diyos. Amen? May ginagawa ang Panginoon. Ngayon, ang nais lang ng Panginoon, sabi niya, I will make a pathway through the wilderness. I will create rivers in the dry wasteland. Grabe, kahit ang daanan mo ay disyerto pa, lubak-lubak pa, magulo, masalimuot. Pero kapag ikaw ay nagtiwala sa Panginoon, amen, at kapag pinersib mo lang at nakita mo lang yung gusto ng Diyos para sa buhay mo, amen, kailangan makita mo yun eh. Sabi mo sa katabi mo, kailangan mo makita. Amen. Anong nakikita nyo na sa mga araw na ito, pangatlong araw na ng January? Meron na ba kayong tinatahak na mga bagong direksyon sa mga buhay ninyo at sa mga paglilingkod ninyo? Amen. Ang sabi niya, for I am about to do something new. Amen? At alam natin, ang sabi dyan sa 18, forget the former things and do not dwell on the past. Kung ano man yung mga bagay na mga nagdaan na nangyari sa'yo, amen? Sa paglilingkod mo, may mga battle man, may mga struggles man. I do believe 2023, it's not easy for each and every one of us. But the one thing na alam ko, amen? Lahat tayo ay pinagtagumpay ng Panginoon. Amen? Pwede ba natin palakpakan si Lord? Kasi kung hindi, wala ka at wala ako dito ngayon. Amen? Pero kahit anong hirap, kahit anong bigat, amen? Kahit anong salimuot, kahit anong gulo, mapa sa pamilya man yan, mapa sa personal mo minsan, naguguluhan ka na, hindi mo alam kung talagang tinawag ka ba ng Panginoon. Pero kapatid, ang sabi ng Panginoon, for I am about to do something new. Sabihin mo nga sa katabi mo, may bagong direksyon sa'yo si Lord ngayon. You have to perceive it. Yung bagong bagay na nais ng Diyos sa iyong buhay. Amen? Kalimutan mo na yung mga nakaraan.
yung mga old life. Amen? Kung ano man yung mga discouragement, ano man yung mga failures, ano man yung mga hurts. Amen? Sa next slides po natin. Ano man yung mga disappointments natin, wag na natin yung tingnan. New year, new start, new beginning, new direction. Amen? Walang magagawa or walang magkakaroon ng bagong direksyon kung nakatingin ka pa rin sa nakaraan. Amen? Minsan, madali lang siyang sabihin, pero ang hirap gawin. 'Di ba? Madaling sabihin na wag ka nang tumingin sa nakaraan, pero ang katotohanan, pag mag-isa ka na lang minsan, bumabalik at bumabalik ka pa rin doon. Kapatid, you have the power, amen, to rebuke whatever the works of the enemy in your life, sa utak mo, sa puso mo, anumang mga kasinungalingan, sabihin mo sa Kanya na meron kang bagong pag-asa, bagong pagkakataon, bagong pribilehiyo, bagong bagay na matatanggap sa Panginoon sa taong itong 2024. Amen? Kaya sabihin mo sa katabi mo, huwag kang matakot. Amen? Sabi dito natin, sabi dito, tama na at mag-move on ka na. Sabi mo nga sa katabi mo, tama na. Move on ka na. Baka naman hanggang ngayon, 2024 na, meron ka pa rin katampuhan. Tama na. Sabi mo sa katabi mo, tama na. Baka hanggang ngayon, meron ka pa rin maling kaisipan. Diba? Baka hanggang ngayon, meron ka pa rin mga karga-kargang, yung mga bagay na hindi na dapat dinala sa taong itong 2024 dahil hindi ka magkakaroon ng bagong direksyon. Kung ano man yung mga nagdaan ng 2023, ibaon mo na yun. Sabi mo nga sa katabi mo, ibaon mo na. Kahit katagumpayan pa ang natamo mo, amen, kalimutan mo na rin. Bakit? Kasi hindi mo ma-appreciate or hindi mo makikita na mayroon pang mas higit na bagong bagay na gagawin ng Diyos sa taong ito. Amen? Kung pinagpala ka ni Lord, hindi yun natatapos doon. Mas lalong higit kapag papalain ng Panginoon this year 2024. Amen? Kaya sabi natin dyan, you will not gain anything by looking back what happened. Amen? Happen, look forward, and move on. Kaya sabihin mo nga ulit sa katabi mo, tulak mo siya, move on. Amen? Alam nyo ba ang mga taong hindi marunong mag-move on? Hindi marunong makalimot? Nako, yan yung mga taong laging bugnutin, yan yung mga taong may sariling mundo, hindi mo na makakausap. Amen? Yung mga hindi maka-move on, yung lahat masaya pero siya malungkot. 'Di ba? Yung lahat nandito sa kanan, siya sa kaliwa. Yung lahat nasa likuran, siya nasa harapan. It's very opposite. Why? Kasi hindi pa rin naka-move on. At alam nyo ba, yun ang gusto ng kaaway sa bawat buhay ng bawat isa sa atin. Yung hindi ka maka-move on. Kasi ang mga taong hindi maka-move on, yan yung mga taong maimo. Yan yung mga taong mga nagsi-self-pity, yung parang eto na lang ako lagi, talagang wala na akong pag-asa, wala na akong kakayanan, talagang grabe si sister, talagang pinagpala siya, parehas naman kami naglilingkod, pero bakit ako ganito lang? Kapatid, move on. Marahil yung bagay na nangyari sa kanya, talagang para na sa panahon niya. At dapat hindi mo kinaiinggitan yon or kinalulungkot, dapat ikinagagalak mo yon. Pero magalak ka naman at ma-excite ka dahil sa taong ito, 2024, meron naman ang Diyos para sa'yo. Kasi hindi pa siya tapos eh. Sabi mo sa tabi mo, hindi pa tapos si Lord. Kung hindi mo natanggap yung panalangin mo nakarang taon, maari sa ministeryo, marahil sa anak mo, marahil sa trabaho na gusto mo, sa sweldo na nais mo, kung ano man yan, kapatid, 2024, meron pa. At nasa day 3 pa lang tayo, huwag kang mainip. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang mainip. Naiinip ka kaagad eh. Amen? At sabi pa po dyan, you cannot, sabi ni Edward de Bono, you cannot look in a new direction by looking harder in the same direction. Amen? Totoo po yun. Amen? Napakahirap talaga na tumungo sa bagong direksyon
kapag alam mo na yung mga bagay na mga nagdaan, dala-dala mo pa rin. Sabi nga don't be bitter, but be better. Alam mo yon, wag kang masyadong, sabihin mo nga, tingnan mo yung katabi mo, tingnan mo yung mukha mo, parang may ampalaya. Diba, mapakla? Parang ganun yung dating Alam mo yon, kailangan po, sa bagong bagay, sa bagong direksyon na ibibigay sa atin ng Panginoon, wag natin masyadong bigatan yung mga bagay-bagay. Amen? Take it slowly, take it light, and just be grateful enough. Sabihin mo nga sa katabi mo, magpasalamat ka lang lagi. Lagi ka lang magpasalamat kahit anong dumating, kahit bagaman, January 1 pa lang, meron na kaagad talagang pagyanig. Grabe. Kagabi po nanonood ako, ang Japan niyanig, 7.4. Diba kung titingnan mo, bagong taon, grabe, bagong din talaga, pagyanig. Lalo sa mga lingkod doon, mga kapatiran natin doon, umabot yun kahit po sa ating church, may ramdam po silang pagyanig. Amen? Pero alam nyo po yun, sa kabila ng lahat ng yun, huwag mong tingnan yung mga bagay na hindi maganda. Tingnan mo pa rin yung bagay na inihahanda sa iyo ng Diyos na mas maganda. Kasi wala namang inihanda ang Diyos sa iyo na hindi maganda Ba't ka tingin ng tingin sa hindi maganda? Sino dito yung gustong tumingin sa pangit? Lalo kung babae yan. Di ba ayaw mo ng pangit? Kahit lalaki, ayaw mo ng pangit Ayaw mo ngang lingunin Di ba? Bakit sa problema, sa mga bagay na discouragement, tingin ka ng tingin? Diba? Bakit sa mga bagay na ang hirap, lalo mong pang ine-embrace? Tingnan mo yung maganda. Kasi pag tiningnan mo yung maganda, mapapangiti ka. Wala namang tumingin sa maganda na, ba yan? Na naging maasim yung muka. Di ba pag tingin niya ng maganda, talagang wow, grabeng ganda. Diba? Na-amaze ka. Yun ang tingnan mo sa bagong direksyon at sa bagong bagay na gagawin ng Diyos sa'yo na kahit wala pa, pero parating na. Amen? Palakpakan po natin si Lord. Sabihin mo nga sa katabi mo, malapit na. Amen? Kailangan lang sa bagong, sabi kanina, magtiwala sa Diyos. Pangalawa, kalimutan ang nakaraan at i-perceive mo may bagong bagay na ginagawa ang Diyos. Amen? At pangatlo, kailangan lang lagi mong isik. Amen? Lagi mong i-inquire yung direction ng Panginoon na nais niya para sa iyo at para sa akin. Kasi pwede yung new direction na yan, yun lang yung gusto mo. Yun lang yung nais mo. Pero ang totoo, hindi naman talaga yun yung nais ng Diyos para sa iyo. Amen? Even though God will give us the new direction in this year 2024, but make it sure that new direction that you will really look forward. Talagang hahakbangan mo, lalakaran mo. Amen? Kailangan nandoon ang ating Panginoon. You really have to seek the Lord. Sabihin mo nga, hanapin mo talaga si Lord. I-inquire mo sa Panginoon. Kagaya ng pag-inquire ni Haring David sa 1 Chronicles 14:10, sabi doon, David inquired of God saying, "Shall I go up against the Philistine? Will you deliver them into my hand?" Yahweh said to him, "Go up, for I will deliver them into your hand." Ibig sabihin, sa lahat ng bagay na gagawin natin sa taong 2024 na ito, ang isa po sa sekreto sa bagong direksyon na ipagkakalob sa atin ng Panginoon para mapagtagumpayan natin at maging matagumpay tayo, kailangan laging inquire mo sa Panginoon. Amen? Kung may maiisip kang negosyo sa taong ito, seek God first. Lord, eto po ba ay dapat kong pasukin? Kasi pag wala kang pag-i-inquire sa Panginoon, walang pagsasanggunian, baka ma-scam ka lang dyan, kapatid. At ako naniniwala, maraming na-scam dito kahit Kristiyano. Kasi bakit? Natukso. Amen? Tumingin doon sa offer ng mundo, pero hindi tiningnan yung direksyon ng Panginoon na gusto talaga para sa Kanya. Kaya meron dito mga na-scam, 1,000, 3,000, 5,000, 10,000, 50,000.
Wow. Sabi mo nga sa katabi mo, yan. Sabi mo sa katabi mo, yan ang resulta kapag hindi ka sumasangguni sa Diyos. Amen? Imbis sana pangpuhunan mo na sa maganda. Amen? Na ibibigay sa iyo ng Diyos, na ipaprosper niya dahil inuna mo yung sarili mong kalooban, yung gusto mong direction talagang tinatahak mo lang. Isinantabi mo ang Panginoon. Sabi nga natin kanina, whatever direction that you want to be this year, do not forget that God must be the center of it all. Sa lahat ng yun, sa pamilya mo, ano mang gusto mong gawin, maging sa pagbili ng bahay, kailangan ng Diyos ang sentro. Kasi pag hindi, baka akala mo pagpapala, pero mapapalayo ka para sa Panginoon. Hindi lahat ng blessing ay galing sa Diyos. Ang tunay lamang na blessing na nagmumula sa Diyos, kung eto'y in-inquire mo sa Kanya. Kasi pwede rin magbigay ang kaaway ng blessing sa'yo. Para makuha ka niya at mawala ka doon sa bagay na gusto ng Panginoon na ibigay sa'yo sa taong itong maganda. Akala mo lang sa simula maganda, pero ang ending mo pala pangit. Sino dito yung gusto ng pangit? Wala, di ba? Kaya sabihin mo nga sa katabi mo, inquire. Amen? Isangguni natin lagi sa Panginoon ang anumang magiging plano natin sa taong 2024. Even the ministry, even sa pagpasok mo sa pakikipagrelasyon, wag kang parang magmadali. Amen? Hindi porket may dumating, puti, matangkad, Inglesero, tinagalog ko na lang ha. Diba? Akala mo, yun na yun. Diba? Inquire mo muna kay Lord. Sabi mo sa katabi mo, inquire mo muna kay Lord. Hindi porket spoken in dollar. Akala mo, yun na yung pag-asa mo. Yun na yung mag-aahon sa pamilya mo. Hindi mo pala alam, ang ending, pag hindi ka nag-seek sa Panginoon, bugbog pala abot mo. Black eye palang abot mo. Diba? Hindi mo pala alam, ikukulong ka pala. Meron po kaming kakilala hindi naman natin kapatiran, pero kapatid ng ating kapatiran, akala niya, yun ay mag-aahon sa kanilang pamilya. Kinulong po siya sa kondominium. Hindi na nakalabas. Talagang nandun na siya nakastuck. Nung lumabas siya, nabuntis na siya. Amen? Pero iniiwan-iwanan din siya. Kaya ang hirap, kaya sabihin mo nga sa katabi mo, napakahalaga na mag-inquire kay Lord. Amen? Mga young people, even sa pag-aaral, sa next journey ninyo, kung kayo'y mga college na, amen, kailangan isik, amen, mag-inquire sa Panginoon. Talagang tanungin sa Panginoon. Amen? Huwag mong tingnan naman, porket pogi, kala mo yun na yun. Diba? Hindi naman lahat din ng pogi. Kala mo maganda rin. Hindi rin naman lahat ng maganda. Kala mo talaga maganda. Amen? Kaya kailangan seeking God. Inquire from the Lord. Because from there is safety. There is blessing. Amen? Sabi po ni T.S. Eliot, every moment is a fresh beginning. Naisip mo ba na maari kang magsimula ng isang bagay sa bawat lumilipas na? Ibig sabihin na yung mga bagay na hindi mo man nagawa ngayon, ibig sabihin, hindi, alam mo yun, tapos na. You can start again and again. Kasi marami, nagsimula, nadismaya, nawala ng gana, tumigil na. Nasa pangatlong araw pa lang tayo ng Enero. Titigil ka na ba kaagad? Sabi mo nga sa tabi mo, wag ganon. Every moment is a fresh beginning. Kung hindi ka nag-success dito, kapatid, subukan mo pa ulit. Amen? Tapos subukan mo pa ulit. Subok lang ng subok hanggang sa makita mo yung kalinawagan ng direksyon ng Panginoon na bago sa buhay mo, sa paglilingkod mo. Alam nyo po, every moment is a fresh beginning. Naalala ko lang, siguro, ngayon, January, siguro start of December, 5 or 6 months ago, yung JTG Kanlubang po natin na yan, alam naman po natin na nawala yan. And then, for the glory of God, nag-reach out po sa atin.
nag-message sa atin na, Pastora, pwede ba namin kayo makausap? Gusto namin kayo makausap, ganyan-ganyan. And then, tinawag po natin sa ating Pastor Glenn kaagad na kung pwedeng i-meet natin sila kaagad kasi gusto nilang kaagarang meet up dahil nga sa mga pangyayari sa kanila. And then, ang nangyari po, nagkausap, nagkaayos, nagkapaliwanagan. And then, after that, pumunta pa ulit kami ni Pastora V doon sa Kanlubang, and then kinausap natin sila, in-encourage natin sila. Maganda ang nangyari. Tapos pag uwi, biglang kinagabihan, nag-message. Sabi niya, Pastora, pasensya na po kayo Sabi po ng mama, okay na po kami dito, ganyan-ganyan. So parang, alam mo yon, okay na kanina Ayun, talaga kumbaga nakaka-discourage talaga, nakakapanglumo, nagpunta na kami doon, ganyan. And then sabi ko, sige po, sabi ko, pray lang po tayo, and then, nawa po, samahan kayo ng Panginoon, i-direct talaga kayo ni Lord sa tamang direksyon. And then, kikipag-usap tayo lagi, talagang yun po yun, every moment is a fresh beginning. Pag hindi mo nakuha, huwag kang sumuko. Huwag mong kakaagad ayawan. And then, push lang tayo ng push, follow up lang tayo ng follow up, kahit sinisin lang tayo, hindi tayo nire-replyan, sige lang. Hanggang sa pumasok ang November, biglang nagparamdam ulit. Tapos nangyari, Pastora, pwede po bang ganito, ganyan-ganyan? Sabi ko, sige. Sabi ko, punta kayo dito sa Central, umatin kayo, and then, para ma-refresh kayo, and then let's talk to Pastor Glenn, pa-pray tayo, ganyan-ganyan. Ganun lang, tulak, push ng push. Hanggang sa dumating na, sabi mo sa katabi mo, push lang ng push. Amen? Huwag kang madi-discourage ka agad-agad, even though nakaka-discourage ang sitwasyon na meron ka minsan. Pero ang bagay na yan, appreciate it. Kasi pag hindi mo naranasan yung discouragement, kapag hindi mo naranasan yung mga bagay na minsan mahirap, hindi mo ma-appreciate yung ibibigay ng Diyos sa'yo ng lubusan. Kaya nangyari po, nung nag-okay na hanggang sa talagang nagtuloy-tuloy na hanggang sa nag-follow up tayo, sige, mag-house church na tayo, magsimula na tayo and everything. And then sabi nila, ay Pastora, may ano po, na naman. Sabi ko, ano ba to? Parang laban-bawi Pero sige lang, pray, follow up, push. Amen? Kasi ganun talaga pag meron kang gusto na tatahakin sa Panginoon, amen, hindi pwedeng aayawan mo na lang kaagad basta-basta. And then one day, December 3, pumunta na kami doon, kasama kong Mama Aster, yung iba nating kapatid nandito. Na-witness po nila na yung sobrang discouragement ko for almost 5 to 6 months dahil I was really somehow, kumbaga nagkaroon ako ng puso na kakaiba sa ating church na ito, sa Kanlubang na ma-restore. Amen. Pero daming battle. Tapos isang linggo, nung pumunta po tayo doon, sobrang ang akala ko ay isang bilog lang kami, isang gitara lang, kakanta lang kami, magpe-pray lang kami, parang alam mo yon, saktong Bible study lang. Alam nyo po, for the glory of God, wala po akong inihanda dyan, pero gusto ko lang pong talagang i-encourage kayo. Pag hindi ka tumigil, hindi ka umayaw sa mga bagay na minsan parang mahirap, parang walang pag-asa, parang hindi mo alam kung mangyayari pa talaga, pero nagpapatuloy ka lang na nagtitiwala sa Diyos at hindi mo tinitingnan ang anumang mga kabigatan, anumang mga kahirapan, anumang mga discouragement na minsan pinapahintulot din talaga ng Panginoon para sabi ko nga ma-appreciate mo kapag dumating na sa'yo. And then pagpasok ko po ng church, sobrang namangha po ako dahil ang akala ko na bibilog lang kami at parang magba-Bible study lang kami at dahil nakita ko rin po yung lugar na yon na hindi ganun yon nung dinatnan ko na sa unang punta namin ni Pastor Glenn. Ala po, parang literal, maayos na. Sabi ko nga ganyan na pong ayos parang sa church natin, full instruments na and everything. Amen? Kaya sabihin mo nga sa katabi mo, wag ka lang tumigil. Grabe po, sobrang pinagpala tayo ng Panginoon. At bago mo kasi matanggap ang lubusang pagpapala, amen, siyempre walang paglalakbay sa isang direksyon na wala ka talagang dadaanan na minsan lubak, na minsan talagang nakakatalisod, na minsan talaga, magiging basa. Amen, walang daanan na kaagad maganda lang. Amen, smooth lang. Nung
no, last Sunday lang po nung pumunta kami papunta doon sa gawain, 2 hours po, nakamotor kami ni Sister Nalin. Nagpapalitan lang kami. Araw, lilim, sabay ulan. Tagang hindi biro, 2 oras pong pagmumotor, makarating po tayo sa gawain. Pero alam nyo po, pag hindi ka tumigil, pag di ka umayaw, worth it talaga ang pagpapala ng Diyos. Yung dumalo na nakaraang linggo na mga bago na nanay, ay bumalik po ulit at may dinala pang bago. Grabe, kaya palakpakan natin si Lord. Kaya alam nyo po yon, ibig sabihin sa bagong direksyon na ibinibigay sa atin ng Panginoon sa taong ito, hindi madali. Hindi basta-basta. Marahil talagang may pagdadaanan ka, may mga challenges talaga. Pero kapatid, huwag ka lang sumuko. Magtuloy-tuloy ka lang. Minsan, nandoon yung magulang mo, hindi talaga lubusang sumusuporta sa'yo. Marahil yung asawa mo minsan, nagtatalo kayo, para baga hindi alam kung ano ba talaga. 'Di ba? Pero alam mo yon, magtuloy-tuloy ka lang. Tumingin ka lang doon sa ending. Amen? Huwag mong tingnan yung ditong pasimula pa lang na hirap. Kasi pag tiningnan mo pa lang dito pa lang parang mahirap aayaw ka na kaagad. Amen? Sabihin mo, tingnan mo yung dulo. Doon yung dulo, nandun yung reward. Amen? Sabi pa po dito, amen, if you want to change the direction of your life, change the declaration of your lips. Amen? Sabay-sabay nga natin basahin. 1, 2, 3, go! Amen. Ngayon po, alam natin na napakamakapangyarihan yung bibig na ito. Amen? Ang sabi ng Santiago, maaring ang dila mo ay makakapagbigay ng buhay o makakapagbigay ng kamatayan. But let your tongue, sabi ng Psalms 34:13, keep your tongue from evil and your lips from telling lies. Bilang isang Kristiyano na mga naglilingkod na sa Panginoon, kumikilala na sa Diyos, sabihin mo nga sa katabi mo, kapatid, wala na tayo doon sa maruming labi. Sa sinungaling na labi. Sa sinungaling na dila. Amen? Bakit? Kasi grabe ang magagawa nito na hindi maganda kapag ito'y hinabit mo. Pero tayo bilang isang Kristiyano, dapat hindi tayo na lumalakad sa mga ganyang klaseng buhay na. Amen? Yung alam mo, na lalabas sa labi mo, yung makakapagpalakas lang. Amen? Kung wala ka na rin lang naman mabibitawan na maganda, maigi pa, manahimik ka na lang. Sabihin mo nga sa katabi mo, quiet. Amen? Kung wala ka rin namang maiaambag na maikabubuti, hindi mo naman alam yung katotohanan. Sabi mo sa katabi mo, hindi mo naman alam yung totoo. Diba? Sabi pa lang namatay sa'yo, nalibing na. Kakamatay lang sa'yo, nalibing na. Diba? Napakasinungaling. Ay alam nyo po ba, naggalit ang Diyos sa sinungaling? At isa sa dahilan kung ba't ka hindi mararapture, dahil may sinungaling ka. Amen? Kaya yung bagay na yan, huwag natin yan hayaan. Walang white lies. Sabi mo sa katabi, walang white lies. Yung parang, hindi kasi ganito lang, ganyan. Kapatid, sinungaling pa rin yan. Pagsisinungaling pa rin yan. Kaya sa church na ito, huwag natin hayaan na magsalita ng mga bagay na hindi maganda, lalo kung hindi mo naman alam ang totoo. Sabihin mo nga sa katabi mo, tigil mo na yung marites na yan. Si marites na yan, palayasin na yan sa church na to. Amen? I-rebuke na yan si marites tsaka si Marisol. Diba? Kasi kung harapin mo yung mga marites na yan, tsaka Marisol na yan, iharap mo sa mga totoo, nagsasabi, mapipipi mga yan. Kasi bakit? Yung mga marites talaga at Marisol na yan, wala naman talaga totoo sa mga pinagsasabi ng mga yan. Buti sana kung si Kristen Permin ka. The source of diba? Pero alam mo yon, yung nagiging cause nun ay hindi maganda. Nakakasira ng buhay. Nakakasira nung dapat na nilalakarang maganda. Amen?
Kaya maging sa mga lumalabas sa mga labi na hindi maganda, maari sa pamilya mo, maging sa kaibigan mo. Amen? Basta tuloy ka lang. Pag may mga pang-discouragement sa'yo, naku, hindi mo kaya yan. Sus, dati mo pang sinasabi yan, gusto mong pumayat. Pero hanggang ngayon, pataba ka pa rin ng pataba. Diba? Naku, dati mo pa yung gustong gawin, yung maglingkod, pero hanggang ngayon, nakaupo ka pa rin. Huwag mo pakinggan yung mga yan. At ikaw naman, kung wala ka rin namang maiaambag sa espiritu niya, at sa personal niya, at sa buhay paglilingkod niya, manahimik ka na lang. Amen? Sabi mo sa katabi mo, quiet. Hindi po ako galit, nagpapaalala lang po ako. Amen? Kasi bakit? Ito yung bagay na kailangan natin maalala sa panahong ito. Kasi ang kaaway po talaga, ang bawat isa din sa atin, ang gustong gamitin para wasakin din ng isa't isa. Pero I do believe sa 2024 na ito, ang kaaway ay hindi mananaig na sa buhay ng bawat isa. Amen? Dahil imbis na magsalita ka ng hindi maganda, anong gagawin mo? Magpe-pray ka na lang. Sasabihin mo na lang kaagad pag may sasabihin siya, Shandarayama, Sikirayama. Rebuke mo kaagad, magtangs ka kaagad para yung espiritu na sumasanib sa kanya, lumayas agad. Amen? Talagang magtangs ka, promise. Matatalsik yan. Sabi diyan, next slide, life doesn't always go according to plan. Amen? Tama po ba? Minsan, yung eto na yung gusto mong gawin, gusto ko na talaga mag-aral. Diba? Gusto ko na talagang makapagsimula. Pero parang hindi maayon dun sa gusto mo. Sometimes, heading in a new direction can be scary until you realize you're headed toward a new exciting destination. Amen? Minsan, para bagang ang hirap, para bagang, alam mo yon, parang sinisikap mo na, eto na talaga yung ganyan-ganyan. Pero again, kaya ka mapupunta doon sa sinasabi na new direction. Kasi pag talagang sinangguni mo sa Panginoon, kagaya ng sinabi natin kanina, makikita mo talaga na meron talagang exciting destination na inilaan ng Diyos para sa'yo. Diba? Kaya sabihin mo nga sa katabi mo, tuloy-tuloy ka lang. Sabihin mo, magtiwala ka lang sa Diyos. Amen? Huwag kang mananahan sa sarili mong laman at sa sarili mong kalooban, kundi magtiwala ka sa Panginoon. Amen? Na mararating mo rin doon sa dulo. Amen? Yung bagay na inilaan ng Diyos para sa'yo. Hallelujah! Palakpak po sa Panginoon. Yan, may mga ilan po tayong babanggitin dyan. Sabi dyan, sometimes the smallest step in a new right direction end up being the biggest step of your life. Amen? Minsan, sabi mo nga sa katabi mo, hakbang lang. Alam mo yon, minsan yan yung mahirap yung isang hakbang lang. Yung minsan yung parang hirap na hirap ka kung paanong magsimula ng Bible study, paano magsisimula ng J-group, paano makikipag-usap sa taong ito, paano makikipag-ayos, paano magsusorry, paano makikipag-sabi ng ganito, ganyan. Pero kapatid, gawin mo lang yung tama. Hakbangan mo lang at makikita mo. Sabi mo sa katabi mo, makikita mo. Yung maliit na hakbang na yon ay merong malaking impact sa buhay mo na gagawin ng Diyos. Hindi mo pa alam sa konting hakbang mo lang, transformation pala talaga ng buhay mo. Life-changing talaga. Kahit alam mo parang ang hirap, hindi mo alam kung paano. Sa mga naglilingkod dito, dahil madalas ito sinasabi ni Pastor Glenn, simulan mo na. Ang tagal mo nang nakaupo dyan. Ang tagal mo nang nakabangko. Maglaro ka na, parang ganun sa sa basketball. Simulan mo na, humakbang ka, maghanap ka, pumunta ka sa isang bahay, manalangin ka, mag-follow up ka, amen? Mag-evangelize ka, and from there, you will see, yung mas maliit na hakbang pala na yon, yun pala yung magbabago sa iyong paglilingkod sa Panginoon. Amen? Yung hakbang mo pala na yon, na ikaw pala yung una lang magsusorry, mag-aayos pala ng relasyon ninyong matagal ng sira. Amen? Yung isang hakbang lang, amen, na gagawin mo para sa asawa mo, diba? Matagal niya na palang inaantay lang sa'yo, yun pala yung makakapagpadala sa kanya sa paglapit sa Panginoon.
Yung isang hakbang lang para sa anak mo, yun pa lang magsisimula para mabago ang buhay niya ng lubusan at maglilingkod siya sa Panginoon. Amen? Kaya sabihin mo nga sa katabi mo, huwag kang matakot. The smallest step in your right direction end up being the biggest step in your life. Kaya sabihin mo sa katabi mo, ma-excite ka. Amen? Ano man ang pinapagawa ng Diyos sa'yo sa bagong direksyon na inilalagay niya sa buhay mo, amen, hakbangan mo lang. Amen? Sadyang may mahirap na sitwasyon, pero wag kang sumuko. Before you can move in new directions, you must first let go of what's not working for you. Bago ka raw po ulit humakbang. Amen? Yung mga bagay na alam mo na hindi naman talaga, hindi gumagana, wag mo nang ipilit. Amen? Sabi mo nga sa katabi mo, wag mo nang ipilit. Minsan kasi yung bagay na yon kaya hindi mo gumagana kasi discarding mo pa rin eh. Gusto mo pa rin kasi makita yung all glory to me. Gusto mo pa rin kasi makita na ako to eh, kasi ganito eh, kasi ganyan eh, kasi ganito, ganyan eh. Subukan mong ipagkatiwala lang sa Panginoon. Subukan mo na isang guni lang sa Diyos. Subukan mo na talagang hakbangan mo lang. At makikita mo, amen, yung bagay na hindi umuobra. At yung akala mong, alam mo yun, hindi uubra, yun pala, uubra na. Ibig sabihin yung akala mong hindi gagana, hindi magiging epektibo. Pero hindi mo alam sa paghakbang mo, may gagawin na palang Panginoon ng sobra-sobra. Isang hakbang mo lang, sa Diyos, 10 hakbang. Sabi mo nga sa katabi mo, isang hakbang mo lang, sa Diyos, 10 hakbang. Amen? Huwag mong gamitin yung martilyo, kasi ang gusto pala ng Diyos, pala. Minsan ganun eh. Huwag mong gamitin yung ganito, yung puro pera. Eh, yung gusto pala ng Panginoon, oras lang. Diba? Kaya kailangan makita mo yung mga bagay na hindi umuobra sa ginagawa mo sa bagong direksyon. Lalo kung nagdaang taon, hindi na pangyari sa'yo, talagang i-realize mo, i-reflect mo, ano bang ano doon? Isang guni mo sa Panginoon. And then, move forward, move on. Do new things. Amen? And do and be on the new direction. Amen? Sabihin mo nga sa katabi mo, magbago. Sabi pa dito, patapos na po ako, malapit na, sometimes you have to be brave enough to point your life in new direction. Sabihin mo nga sa katabi mo, maging matapang ka lang. Amen? Sabihin mo nga sa katabi mo, huwag kang matakot. Alam nyo po, ba't tayo matatakot? Kasi, di ba, sabi mo sa katabi mo, ba't ka matatakot? Diba, kung ang Diyos ang siyang nagsabi sa'yo, kung ang Diyos ang siyang tumawag sa'yo, kung ang Diyos ang siyang nagsasabi sa'yong pumunta ka rito, anong kinakaalala mo? Pwede siguro mag-alala ka kung yung katabi mo nagsabi. Pero kapag ang Diyos ang nagsabi sa'yo, kapatid, magtiwala ka ng buong puso. Huwag kang manahan sa sarili mong karunungan. At makikita mo, ilalagay ka ng Diyos sa bagong direksyon na inilaan niya sa'yo na napakaganda na talagang mag-e-enjoy ka. Amen? Ang ano lang puhunan, tapang. Sabi mo sa katabi mo, tapang. Naalala ko yung mana ko po nung Sunday, napaka si Lord talaga, timing sa lahat ng mana natin eh. Kasi sabi niya lang doon sa akin, be strong and courageous. Amen. And I say it again, ilang beses yun sinabi ng Panginoon kay Joshua, be strong and courageous, do not be afraid. At nakita ko po sa lahat ng paglilingkod na meron tayo, wala tayong ibang pinuhunan kundi talagang tapang lang sa pagtitiwala sa ating Panginoon na hindi niya tayo pababayaan. Amen? Sabi mo nga sa katabi mo, hindi ka pababayaan ni Lord. Hakbangan mo lang. Amen? At sabi po dito, at any time, you can decide to change the road you're on in life. Take a new direction. Follow a new trail. You are the only one. Ikaw lang talaga ang susi who really knows what you want from life and if you're on the right road for you. Alam mo sa sarili mo, kapag yang nilalakaran mo, talagang tama na. At talagang dyan ka inilalagay ng Diyos. Bakit? Paano mo malalaman? Wala ka ng pangangamba.
Wala kang pag-aalala, wala kang pag-aalinlangan. Bagaman meron ka kaunti, pero nandoon yung kagalakan, nandoon yung kapayapaan, nandoon yung buong puso na alam mong hindi ka pababayaan ng Panginoon. Kaya sabihin mo nga sa katabi mo, huwag kang mag-alala. Ang sikreto lang, ikaw mismo, dapat alam mo sa sarili mo yung pinapagawa ng Diyos sa'yo na gusto niyang daanan mo na tamang daan. Amen? Palakpakan po natin si Lord. Lastly, you cannot change your destination. Sabi po ni Jim Rohn, overnight, but you can change your direction overnight. Totoo po yun. Amen? You cannot change your destination overnight. Yung isang tulog lang. But you can change your direction overnight. Ang sabi nga ng salita ng Diyos dito ko po tatapusin sa awit 32:8, aking ipaalam sa iyo at ituturo sa iyo ang daan na iyong lalakaran. Sabihin mo nga sa katabi mo, si Lord din naman ang magbibigay sa iyo ng direksyon. Anong inaalala mo? Amen? Papayuhan kita na ang aking mga mata ay nakatitig sa iyo. Kita mo yun? Si Lord na ang magtuturo sa iyo, tapos yung mata niya hindi pa wawalay sa iyo. Na kapag parang konting lihis mo lang, biglang sasabihin sa iyo ni Lord, oy nak, teka lang, balik ka. O namamali ka ng daan. 'Di ba? Sabi mo sa katabi mo, grabe. 'Di ba? Sa bagong direksyon na ibinibigay ng Diyos sa atin sa taong ito, hindi mo kailangan mag-alala. Hindi mo kailangan mamroblema. Ang kailangan mo lang magtiwala ng lubusan sa Kanya. Dahil ang sabi niya sa Kanyang salita, ipapaalam niya sa iyo at ituturo niya rin naman sa iyo. Sabi mo nga sa katabi mo, ituturo niya rin naman sa iyo. Anong kailangan mo? Ano ang gusto mo? Name it. And God will truly direct you in a new direction of your life. Palakpakan po natin si Lord. Tayo pong lahat ay tumayo sa gabing ito. Hihingin natin sa Panginoon ang bagong bagay